Hey guys, good evening! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako para maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings about po sa TVJ. Mga balita tungkol po sa Itbulaga na may kinalaman sa Itbulaga and ganun din po sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, pindutin mo na yung subscribe button and the notification bell para mag-updated at una kayo sa mga nilalabas nating balita. And para naman sa masusugid natin taga-subaybay, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat at araw-araw nakatutok po kayo sa akin. At syempre ganun din po sa mga bago lang dito na nakikinig po ngayon sa aking pong update. Maraming salamat and welcome po dito sa Gandara SIU. Anyway, ang episode nga po natin kanina sa Lenten Special ay ito pong para hindi makalimot nila Bossing. So isa po ito sa pinaka-inaabangan na Lenten Special dahil na rin siguro sa teaser na kapansin-pansin nga po na medyo mabigat po ang eksena katulad nitong mga behind the scene na to, mga pictures na kuha po kay Miles Ocampo. So nakita po natin ang istorya bakit pala ganyan yung expression po ng mukha niya. Kasi nagsinungaling sa kanya itong character ni Bossing na kung saan tinago po yung kanyang ama at sinabing wala na. Pero ang totoo, may sakit po itong si Tirso Cruz. Anyway, nais ko rin batiin ang acting nitong si Atasha Mulak para sa isang first timer ay nakuha po niya yung kanyang role, yung kanya pong character. So congratulations Atasha Mulak para sa iyong first acting performance. I hope na masundan pa po ito. Samantala about naman po dito kay Singing Queen Anne. Nako, tama pa ang hula ng lahat. Mukhang umpisa pa lamang po, iyak na po siya. Napakaikli lamang din po ng mga appearance, ng mga exposure ng mga singing queens, no? Ang mahaba-haba nga lang po itong si Singing Queen ni Eunice. Anyway, napakaganda at marami po tayo mapupulot na aral sa kwento po ngayong araw. Na kung saan wag po natin tuluyang ibaon sa limot yung mga mahal po natin sa buhay. Lalo na yung talagang nagmamahal at nandyan po sa inyong paligid lang. So nawa ay wag po nating isara ang atin pong pintuan para sa mga taong nagmamahal po sa atin. I mean, wag po bang magpadala sa galit o magpalamon sa galit po na nararamdaman. Marahil, meron nga pong mga bagay na naudlot na dapat ganito yung nangyari sa buhay mo pero dahil sa isang pangyayari, ganito ang kinalabasan. So, sabi nga po dito sa kwento, na wala man sa iyo lahat, meron kang buhay. Buhay na kailangan ipagpasalamat. Bilangin yung mga blessings, taong nagmamahal, kaysa po sa mga masakit na bagay na magpapabaon lang po sa atin sa kalungkutan at galit. Anyway, pag-usapan naman nga po natin ng patungkol nga po dito sa ilang araw na, ilang linggo na po na question mark sa mga netizen. Kung matutuloy pa ba itong pagbabalik ni Kuya Will sa TV5. Nauna na kasi pong naibalita yung meeting ni Kuya Will sa mga bosses sa TV5. Pero tila naunahan pa po ito ng contract signing ng It's Showtime sa GMA7. And para sa mga nag-aabang, ito ayon po kay Nanay Christy Fermin. Tuloy na po ang paglipat ni Kuya Will at pagbabalik tahanan dito sa TV5. Meron na po muli siyang tahanan and meron pong mga umaasa na sana mabago na po ang image ni Kuya Will. Sana bagong Willie na raw ang ipakita ni Kuya Will ngayon sa kanyang pagbabalik tahanan sa TV5. Medyo nasira po kasi ng konti ang image ni Kuya Will itong mga nakaraang taon, nakaraang buwan, mga Kadaway Cats. Hindi ko na po iisa-isahin yung mga dahilan para itong mga mga bashers, mga marites hindi po makatulog. Charis. Anyway, eto na nga.
Ayon po sa balita ay talagang pirmahan na lamang po ng kontrata ang kulang mga kadabrikals. So meron pa daw isang meeting na magaganap at ito po ay para naman mapag-usapan kung kailan ba mapapanood muli ang Wawawin, saan ang studio, at saan bagay na time slot ang Wawawin. Parang yun na lang po ang kanilang pag-uusapan. Pero yung tungkol sa agreement na talagang sa TV5 na welcome sa TV5 na napagkasundoan na magbabalik TV5 si Kuya Will ay 99% ay sigurado na ayon po kay Nanay Christy. So, siguro pag na-finalize lang po lahat-lahat, saka po ang contract signing ng isang bagay na wala pa rin pong petsa until now. Pero may isang magalaking good news po ito para sa lahat na masisecure po ba ang mga fans na meron po silang inaasahan at iniintay na Wawawin dahil matutuloy po ito 99%. Mukhang hindi po pababayaan ng TV5 na makampante ang GMA7. Charis! Kasi to be honest, ngayon pa lamang po mga kadabrikads wala pa nga pong April 6, ang iingay na po ng mga kapamilya fans. Nagyayabang na po agad-agad sila. Nako, masama yan. Inuunahan nyo na agad, baka mamaya kabaliktaran na mangyari. Kaya naman nakakatuwa mga kadabrikads, natatapatan po ng TV5 ang GMA7. Well, actually, para sa akin nga, kabaliktaran Dahil parang GMA7 po ang pilit na tinatapatan ang TV5 na kung tutuusin mas mababa po at mas mahina po ang reach ng istasyon. Pero ayun nga, sabi ng mga netizens, since parang mas nauna pa ang kumpirmasyon ng Showtime at ng GMA7 dahil meron ng contract signing silang naganap, lumalabas tuloy na TV5 po ngayon ang humahabol at pilit tinatapatan ang GMA. Dahil dyan, naisip ko tuloy para anong galing pong mag-manipulate po ng GMA, no? Inunahan ang kontrata, ang pirmahan ng kontrata, inunahan nila ang TV5 at si Kuya Will. Para isipin nga naman ng mga tao, TV5 ang takot na takot sa kanila at pilit tinatapatan. Samantala, magbasa naman po tayo ng comment guys mula sa ating masisipag na commentor. So mula po sa comment at opinyon ni Sir Edmond Fajardo, magandang gabi. Solid pa rin kami, TVJ, kahit sinong itapat, no way pa rin. Sa Itbulaga pa rin ang maganda. Ipasok na ang back-to-back ni Will para lalakas ang TV5. Nako, sana nga mag-back-to-back po sila. Pero until na, wala pa pong final decision. So, hanggat wala pong contract signing, hindi po magiging klaro sa atin kung kailan ba ang time slot ng Wawawin. Sabi naman dito, na isa pa natin commentor, sige lang, tingnan na lang natin sino ang pupulutin sa kangkungan. So, about po ito sa pagyayabangan ng mga kapamilya fans na simula daw April 6 ay meron daw pong pupulutin na Itbulaga sa kangkungan. Kung pupulutin man ng TVJ sa basurahan, sabi ni Kin Susi, maganda rin gabi, swerte naman ang makakapulot. Kasi, ginto at antik ang mapupulot mo. Nako, sana ako na to. Tabi nyo, ako na to. Charis. Pero sa totoo lang, may punto po kayo dito. Napakaswerte naman na makakapulot. Laging nagna-number 1 sa ratings tapos tatawagin yung basura. Nasa Philippine history po yan and history pa sa buong mundo dahil ito po ang pinaka-longest running Nintem show. Tapos sasabihin nyo basura. Samantala mula naman kay Miss Fane Munoz, maganda rin gabi, okay lang. Sila, ABS-CBN pa lang ang Showtime, di nila kinayang Itbulaga at ang Wawawin na nasa 2 pa at kalakasan din. Pero hindi kinayang Itbulaga. Tapos isang Showtime lang, lalong hindi kakatakutan yan. San channel na nilagay yan. Wala namang nabago. Number 1 pa din ang Itbulaga. Kaya nga kung tutuusin nga po mga kadabrikans,
is mula April 6, ang dami pong channel ng It's Showtime. Samantalang ang Eat Bulaga ay mapapanood lang po sa TV5 at RPN. Sabi nga po na iba nating kadawikats, grabe Showtime. Kinakailangan pang ipalabas sa napakaraming station ang kanila pong din time para lang matalo ang Eat Bulaga. Anyway, yun lang po muna ang aking update para po sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.